Napatanong ang mga kaibigan ko kung saan ko raw binili itong aking chicken biryani. Hindi nila alam na ako lang ang nagluto niyan at napakadali ng aking version mga kaimbento. Tara, umpisahan na natin. Meron tayo ditong isang buong manok. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Hindi ko na tinanggal yung balat kasi yung iba tinatanggal yung balat. Kami naman ang kakain kaya hindi ko na tinanggal. Una, nilagyan ko siya ng chili powder 1 teaspoon, turmeric powder 1 teaspoon, coriander powder 1 teaspoon, cumin powder 1 teaspoon, masala powder 1 teaspoon, and ang salt depende na sa inyong panlasa. And then, nilagyan ko rin siya ng ginger garlic paste, 2 tablespoon, and ang ating yogurt, isang tasa mga kaimbento. Masarap yung yogurt na yun na nabibili ko. Ang sarap nung kanyang brand. And haluin lang natin ng mabuti yan mga kaimbento, kagaya niyan. And isa-set aside muna natin siya ng kalahating oras. And ito namang basmati rice, 3 baso lang yan mga kaimbento. Isasuk muna siya natin sa water ng 30 minutes. And then naghiwa-hiwa ako ng 4 na large na sibuyas, yung malalaki talaga. Kasi itong biryani talaga is marami talaga siyang sibuyas. And i-fry natin siya. Pag toasted na siya, kagaya niya na malutong na, hanguin na natin. And isa-set aside lang din natin siya mga kaimbento. Dito sa isang pan, naglagay ako ng oil. Bali yan yung pinagprituhan ng sibuyas. And then meron pa tayong isang small size na sibuyas. Minins ko lang. And yan naman ang ating ipanggigisa. And then ito naman ang ating 3 large na kamatis. Yung malalaki talagang kamatis mga kaimbento. Kung medium lang yung kamatis nyo dyan, gawin yung 4. And then, i-mix lang natin yan at takpan para malusak ang ating mga kamatis. And then, i-mix lang natin yan para madurog pa ng husto ang ating mga kamatis. And then, saka natin isusunod ang ating mga manok na minarinate natin kanina sa mga spices. And isasangkot siya natin yan ng mabuti mga kaimbento. Kasi maganda talaga ang manok na nasasangkot siya. Matagal siyang masira at nagiging malasa talaga mga kaimbento pag sinangkot siya mo muna. And then takpan natin hanggang sa kumulo. At pag kumulo, nalagyan natin ng 1 tablespoon na fish sauce. Yan yung patis. And then lagyan natin siya ng isang pirasong chicken cube. And yung paminta, depende na sa inyong panlasa. And 3 sili. Optional lang yan mga kaimbento. Kasi iba rin ang nadadagdag na lasa pag merong sili. And then, haluin lang natin yan ng mabuti para naman maging even ang kanyang lasa. And then, ito namang biryani mix. Tira ko pa yan noon pa. Ilalagay ko na lang kasi sayang. Kahit naman hindi nyo nalagyan yan, is malasa na talaga yung ating mga manok. Dahil sa mga spices na inilagay natin. Iyan dinagdag ko na lang. Kasi kaysa masayang at ma-expire lang siya, ilagay na natin dito sa ating chicken biryani. And then, naglagay din ako ng mint leaves at coriander leaves. Tag 1 tasang coriander leaves at mint leaves ang aking ginayat-gayat kasi marami tayong paggagamitan, diba? Kasi itong biryani is marami talaga siyang mint leaves at saka coriander leaves. And then, yung pinirito natin sibuyas, ihalo natin yung kaunti. Kaunti pa lang mga kaimbento kasi gagamitin pa natin yung mga natitira para mamaya. And then yung coriander leaves din, magtitira din tayo at yung ating mint leaves. And then i-mix lang natin ng ayos yan mga kaimbento and iset aside muna natin pagluto na. Dito naman sa ating pan, maglagay tayo ng maraming tubig kasi ilalaga natin ang ating basmati rice. Marami talagang tubig yan mga kaimbento kasi aalsa yung basmati rice. Bali nilagyan ko lang siya ng asin at ng mantika. Mantika yun yung pinagprituhan ng ating mga sibuyas. And then ito namang ating mga dahon-dahon dito is cinnamon stick 3 piraso, laurel 3 piraso, cloves 3 piraso, cardamom seeds 3 piraso, fennel seeds 1 teaspoon, and then pakuluan natin yung tubig. Pag kumulo na, tsaka naman natin ilagay yung ating basmati rice na binabad natin sa tubig kanina. Yung basmati rice pala, 1:2. Pag 1 basong basmati rice, 2 basong tubig ang katumbas pag ilalaga natin. So, 3 basong basmati rice to, kaya nakagamit ako ng 6 na basong tubig. And then, ayan, 80% lang natin lulutuin ang ating basmati rice. Hindi pwedeng lutong-luto kasi i-steam pa natin yan mamaya. And then, pag ganyang 80% na,
Itatapon natin yung kanyang tubig, sasalain natin hanggang matanggal yung kanyang tubig. And then dito naman sa isang pan, naka-off pa yung kalan yan mga kaimbento. Lagay natin sa unang layer ang ating basmati rice na 80% na naluto. And then spread lang natin yan. Bali itong ginawa ko, dalawang layer lang siya mga kaimbento para madali lang. Ganon din naman yun, maghahalo rin naman yan mamaya. Yung iba kasi madaming layer ang ginagawa nila. And then pagkalagay ko ng basmati rice, inilagay ko na rin ang ating mga chicken, yung ating chicken biryani. And remind ko lang din mga kaimbento, wag mo nang bubuksan yung kalan. And pag bubuksan nyo na yung kalan, kailangan mahinang apoy lang kasi iin-inin natin to. Parang nag-iin-in kayo ng sinaing, ganun. And then pagkalagay natin ng ating chicken biryani, maglagay ulit tayo ng mint leaves at ng coriander leaves sa ibabaw. And then pagkatapos ng mga leaves, maglagay din tayo ng ating onion na pinirito natin kanina dyan. Sunod sa ating mint leaves at coriander leaves. And wag nyo munang uubusin dyan kasi maglalagay pa tayo sa top. Kasi magta-toppings pa ulit tayo sa ibabaw mamaya ng sibuyas, coriander leaves, and ng ating mint leaves. And pag nailagay na natin ang mga natitira pang basmati, ilagay na natin ulit ang ating mga chicken, yung mga natitirang chicken pa sa ibabaw nitong basmati rice. And then, ikalat lang natin, iusod-usod lang natin para hindi naman madurog ang ating mga sinaing na basmati rice. And after na malagay natin yung mga chicken, isunod na natin ang ating mint leaves at ang ating coriander leaves. At yung natitira pang mga piniritong sibuyas. Malutong yung sibuyas na yan mga kaimbento kasi tamang-tama yung pagkaprito natin sa ating sibuyas. And then ilagay rin natin ang saffron milk. At dahil wala akong milk, hot water na lang ang nilagay ko sa aking saffron. Para pampakulay lang naman yan mga kaimbento, pampagandang kulay sa ating ginagawang chicken biryani. And then naglagay din ako ng 1/4 cup ng ating butter. Bali, pinira-piraso ko lang siya ng ganyan at ilalagay natin sa ibabaw. Makakapagdagdag ng palasa at bango yan sa ating chicken biryani. And then, lagyan natin ng foil sa ibabaw para naman ma-steam talaga siya ng maayos. Kailangan walang singaw mga kaimbento. Dahil nawawala ang takip ng aking kaldero, yan ang aking ipinantakip yung kawali. Sakto naman siya, o diba? And then, 20 minutes later, ayan na siya, o diba? Ang ganda ng pagkaluto mga kaimbento. Isasali na natin siya sa isang lalagyan. Sinasalin talaga yan kasi pag sinandok mo yan, madudurog ang ating mga basmati rice. Ayan, kung nakikita nyo, ang ganda ng pagkaluto, perfect. Kasi nga naman buong buo ang ating mga bigas, hindi durog, hindi malata, saktong-sakto mga kaimbento, and super yummy talaga niyan. Hindi malata, ang chicken ay super lambot talaga mga kaimbento, at madaling recipe lang ito, pwede nyong sundan. Please follow, like, and share.